Ang gabi ay humahagulgol. Bumubuhos ang ulan na tila walang katapusan, at ang bawat dagundong ng kulog ay yumanig sa munting bahay ni Elara. Sa bawat pagdilat ng kidlat, ang mga anino ng puno sa labas ay nagiging mga halimaw na sumasayaw sa kanyang bintana. Sanay na si Elara sa ganitong mga gabi, isang paalala ng kalungkutang minsan ay dumadalaw kapag siya ay nag-iisa. Ngunit ang gabing ito ay iba. Isang malakas at desperadong katok sa pinto ang pumunit sa katahimikan. Napatalon si Elara. Sino ang lalabas sa ganitong panahon? Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, ang puso ay kumakabog. Sino yan? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Elara, tulungan mo ako di. Isang pamilyar na tinig, basag at hirap na hirap. Walang pag-aalinlangan, binuksan ni Elara ang pinto. Bumungad sa kanya ang isang tanawing hinding-hindi niya malilimutan. Si Celeste, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Basang-basa sa ulan, putlain ang mukha, at ang mga matay malalim sa pagod at takot. At ang tiyan nito, malaki at halatang kabuwanan na. Celeste, anong nangyari sa'yo? Gulat na bulalas ni Elara habang inaalalayan ang kaibigan papasok. Isinara niya ang pinto laban sa humahampas na hangin. Hinahabol nila ako, Elara, humihinga na sabi ni Celeste, napahawak sa kanyang tiyan. Hindi nila pwedeng makuha. Bigla siyang napasigaw sa sakit. Isang matalas na kirot ang gumuhit sa kanyang katawan. Nanlaki ang mga mata ni Elara nang makita ang basang mansa na kumakalat sa sahig mula sa paanan ng kaibigan. Manganganak ka na, sigaw ni Elara, ang sindak ay bumalot sa kanya. Walang hilot. Walang ospital. Sila lang dalawa at ang bagsik ng kalikasan sa labas. Ang mga sumunod na sandali ay malabo, puno ng sigaw, pawis at luha. Ginamit ni Elara ang lahat ng kanyang natutunan mula sa mga kwento ng matatanda sa kanilang nayon. Sa gitna ng unos sa labas, isa pang unos ang nagaganap sa loob ng kanyang munting tahanan. At sa wakas, sa unang sinag ng pag-asa sa kalagitnaan ng gabi, umalingaw-ngaw ang iyak ng isang sanggol. Tapos isa pa. Isang lalaki. Isang babae. Kambal. Ngunit ang tagumpay ay may kasamang pait. Nakahiga si Celeste sa sahig, balot sa kumot, ang kanyang hininga ay paunti-unti nang humihina. Tumingin siya kay Elara, ang mga matay puno ng pagmamakaawa at pag-ibig para sa kanyang mga anak na kasisilang pa lamang. Elara, pakinggan mo ako, bulong niya, ang boses ay halos hangin na lamang. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Elara. Alam kong hindi na ako magtatagal. Huwag kang magsalita ng ganyan, Celeste. Lalakas ka pa, umiiyak na sabi ni Elara, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang totoo ang sinasabi ng kaibigan. Umiling si Celeste, isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ipangako mo sa akin, Elara. Aalagaan mo sila na parang sarili mong mga anak. Itatago mo sila. Iligtas mo sila. Inabot niya ang isang maliit na medalyon na nakasabit sa kanyang liig, isang luma at simpleng pilak na locket. Itago mo to. Huwag mong iiwawala. Para sa kanila to. Ipinatong niya ang medalyon sa palad ni Elara at marahang isinara ang mga daliri nito. Pangako, Elara. Pangako, di. Pangako, humahagulgol na sagot ni Elara. Nangangako ako, Celeste. Sa narinig na pangako, tila gumaan ang pasanin ni Celeste. Ngumiti siya sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dalawang sanggol na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Dahan-dahan siyang pumikit at hindi na muling dumilat. Naiwan si Elara sa katahimikan, tanging ang iyak ng kambal at ang walang tigil na patak ng ulan sa bubong ang kanyang naririnig. Habang yakap niya ang dalawang bagong buhay, naramdaman niya ang bigat ng isang pangakong kasing lakas ng bagyo sa labas, isang pangakong hubog sa kanyang buhay magpakailanman. Kinabukasan, humupa ang bagyo. Ang sikat ng araw ay sumilip, ngunit para kay Elara, ang mundo ay mas madilim kaysa dati. Matapos ang isang gabing walang tulog, ginawa niya ang pinakamabigat na tungkulin, ang ipaalam sa pamilya ni Celeste ang nangyari. Dala ang kambal, na pinangalanan niyang Leo at Luna, nagtungo siya sa bahay ng mga magulang ni Celeste. Isang malaking bahay na bato na tila kasing lamig ng mga nakatira rito. Ang ina ni Celeste ang nagbukas ng pinto, at ang mukha nito'y walang bahid ng anumang emosyon nang makita sila. Patay na si Celeste, sabi ni Elara, ang mga salita ay parang mga bubog sa kanyang lalamunan.
Ito ang kanyang mga anak. Ang babae ay tumingin sa kambal na para bang mga basura. Wala na kaming anak na Celeste mula pa noong nilayasan niya kami dala ang kahihiyan sa kanyang sinapupunan, malamig niyang tugon. At lalong wala kaming mga apo na bastardo. Isa silang sumpa. Umalis ka at dalhin mo ang iyong problema. Isang pinto ang isinara ng malakas sa kanyang harapan. Ang unang pinto. Umuwi si Elara na durog ang puso. Naghihintay sa kanya si Marco, ang kanyang kasintahan, na kararating lang mula sa trabaho. Nang makita ang mga sanggol, ang mukha ni Marco ay nagpakita ng pagkalito, pagkatapos ay pag-aalala. Ikinuwento ni Elara ang lahat. Diyos ko, Elara. Nakikiramay ako, sabi ni Marco, ngunit may pag-aatubili sa kanyang boses. Pero anong gagawin natin sa kanila? Ang salitangki natin ay nagbigay ng kaunting pag-asa kay Elara. Aalagaan natin sila, Marco. Ipinangako ko kay Celeste. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Marco. Ngunit ang mga bulong-bulungan sa kanilang barangay ay parang laso na unti-unting kumala. Anak daw ni Elara sa iba. Kawawang Marco nag-aalaga ng anak ng iba. Ang bawat tingin, bawat ngisi, ay tila isang karayom na tumutusok sa kanilang relasyon. Isang gabi, hindi na nakatiis si Marco. Elara, hindi ko na kaya, sabi niya, ang mukha'y gusot sa pagkabigo. Pinagtatawanan ako ng lahat. Sinasabi nilang mahina ako, na sunod-sunuran lang sayo. Bakit mo pinoproblema ang problema ng iba? Tumingin si Elara kay Marco at pagkatapos ay sa natutulog na sina Leo at Luna. Naalala niya ang sarili niyang nakaraan. Ang paglaki sa ampunan. Ang walang katapusang paghahanap sa mga mukha ng mga taong hindi niya kilala. Dahil alam ko kung ano ang pakiramdam ng mag-isa sa mundo, Marco, mahina niyang sagot, ngunit puno ng paninindigan. Lumaki akong ulila, walang kinagis ng magulang. Hindi ko hahayaang maranasan nila iyon. Sila ang pamilya ko ngayon. Pamilya, tumaas ang boses ni Marco. Hindi mo sila kadugo, Elara. At lalong hindi ko sila pamilya. Pumili ka, Elara. Sila o ako. Isang katahimikan ang namayani. Tinitigan ni Elara ang mga mata ni Marco at ang nakita niya ay hindi pagmamahal, kundi takot sa sasabihin ng iba. Tumingin siya sa kambal at ang nakita niya ay pangako, pag-asa at isang pamilyang siya mismo ang bubuin. Pinili ko na, matatag niyang sabi. Ang mukha ni Marco ay naging isang maskara ng galit. Kinuha niya ang maliit na bag ni Elara at inihagis sa labas ng pinto. Kung ganon, lumayas ka sa pamamahay ko. Huwag ka nang babalik dito kasama ng mga pasanin mo. Binuhat ni Elara si Luna sa kanyang mga bisig. Maingat niyang isinakbit si Leo sa kanyang likod gamit ang isang malaking tela. Kinuha niya ang bag mula sa lupa at hindi na lumingon pa. Habang naglalakad siya palayo, ang ilaw mula sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan ay unti-unting naglaho. Sa likod niya, isa na namang pinto ang nagsara. Sa harap niya, isang daan na puno ng kadiliman at kawalang katiyakan. Ngunit sa pagyakap niya sa dalawang sanggol, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Para sa kanila, para sa pamilya, haharapin niya ang lahat. Ang syudad ay isang halimaw na may libo-libong mukha, ngunit walang ni isa man lang na tumingin sa kanya. Ang dagundong ng mga bus at jeep ay sumasabay sa kabog ng kanyang dibdib, at ang alikabok ng kalsada ay dumidikit sa kanyang balat na tila isang malamig na yakap. Bawat araw ay isang pakikibaka, ang maghanap ng lilim mula sa nakakapasong sikat ng araw, ang magtiis sa gutom para lamang may maipantawid uhaw sa kambal, at ang umiwas sa mga matang mapanghusga. Sa payo ng isang estranghero, tinunton niya ang address ng dati nilang kaeskwela ni Celeste, isang babaeng nagngangalang Gigi. Inaasahan niyang makakahanap siya ng kahit pansamantalang tulong. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang mansyon na may matataas na pader, at si Gigi, na nakasuot ng alahas na kumikinang, ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Elara, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Gigi, hindi maitago ang pagkamangha at pandidiri sa kanyang itsura. Sa loob ng malapalasyong sala, habang si Luna ay mahimbing sa kanyang bisig at si Leo ay tahimik sa kanyang likod, ikinuwento ni Elara ang mapait na sinapit ni Celeste. Ngunit imbes na simpatsya, isang malamig na kalkulasyon ang gumuhit sa mukha ni Gigi. Kawawa naman si Celeste, sabi nito, sabay higop sa kanyang mamahaling tsaa. Pero alam mo, Elara, baka ito na ang swerte mo. Tumingin ito sa kambal.
Mayaman ang market para sa mga batang tulad nila. Maganda ang lahi. Kung ibebenta mo sila, milyon ang kikitain mo. Makakapagsimula ka ulit. Pakiramdam ni Elara ay sinampal siya. Ang mga salita ni Gigi ay mas masakit pa sa gutom at pagod. Walang imik siyang tumayo. Salamat sa oras mo, Gigi. Nagkamali yata ako ng pinuntahan. Huwag kang maging tanga, Elara. Sila ang sisira sa buhay mo, pahabol na sigaw ni Gigi. Habang papalayo, mas humigpit ang yakap ni Elara sa mga bata. Hindi sila pasanin. Sila ang kanyang lakas. Gabi na nang mapadpad siya sa isang abalang palengke. Sa isang madilim na sulok, nakita niya ang isang maliit, abandonadong pwesto na gawa sa yero at tagpi-tagping kahoy. May amoy ito ng lumot at basang lupa, ngunit para kay Elara, isa itong kanlungan. Dito, maaari silang magtago. Maaari silang magpahinga. Maingat niyang inilatag ang kanyang huling malinis na lampin sa isang piraso ng karton at inihiga ang kambal. Habang pinagmamasdan niya ang kanilang mga payapang mukha, isang lalaki mula sa katabing pwesto ng gulay ang napansin niya. Kanina pa niya ito nararamdamang sumusulyap. Siya ay simpleng manamit, payat ang pangangatawan, at baka sa mukha ang pagod, ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Hindi ito tingin ng panghusga, kundi ng pag-usisa at marahil pag-unawa. Nagsimulang pumatak ang ambon. Naging ulan. Tumagos ang tubig sa mga butas ng kanilang munting silungan. Nataranta si Elara, sinubukang takpan ang mga bata gamit ang sarili niyang katawan. Maya-maya, isang anino ang tumakip sa kanila. Ang lalaki. Walang imik, inilatag nito ang isang malaki at makapal na trapal sa ibabaw ng kanilang pwesto, na epektibong tumakip sa mga butas. Pagkatapos, tumalikod ito at bumalik sa kanyang pwesto na para bang walang nangyari. Hindi man lang niya narinig ang boses nito, ngunit ang simpleng gawaing iyon ay nagbigay ng init sa nagielong puso ni Elara. Sa gabing iyon, sa gitna ng ingay ng palengke at lamig ng ulan, nakaramdam siya ng isang maliit na sinag ng kabutihan. Ang bawat umaga sa palengke ay nagsisimula bago pa man sumikat ang araw. Ang lamig ng madaling araw ang gumigising kay Elara. Nagsimula siyang magtinda ng kamatis, gamit ang kakarampot na perang natira sa kanya. Inilalagay niya ang mga kamatis sa isang maliit na bilaw at nililibot ang palengke, dala-dala si Leo sa likod at si Luna sa harap. Ang mga tingin ay naroon pa rin. Ang mga bulungan ay hindi nawala. Kawawang babae, mukhang naligaw ng landas. Sino kaya ang ama niyan? Ngunit natutunan na ni Elara na gawing pader ang kanyang likod at kalasag ang kanyang determinasyon. Nagpatuloy siya, uloy taas noo, para sa dalawang buhay na nakasalalay sa kanya. Ang lalaki sa katabing pwesto, na nalaman niyang nagngangalang Ben, ay naging isang tahimik na presensya sa kanyang buhay. Minsan, may iniiwan itong isang basong mainit na kape sa kanyang pwesto tuwing umaga. Minsan, siya ang nagbabantay saglit sa kambal habang si Elara ay kumukuha ng paninda. Ang kanilang mga pag-uusap ay simple, tungkol sa presyo ng bilihin, sa pabago-bagong panahon, sa pagod na hindi nawawala. Ngunit sa likod ng mga simpleng salitang iyon, may nabubuong ugnayan ng pag-unawa. Isang hapon, habang inaantok si Luna, sinimulan siyang kantahan ni Elara ng isang oyay, isang kantang natutunan niya sa ampunan. Bigla, si Luna, na hindi pa halos nakakapagsalita, ay nagsimulang humimig ng isang perpektong armonya sa kanta ng ina. Sumunod si Leo, na nagdagdag ng isa pang himig, na para bang isang natural na bahagi ng musika. Natigilan si Ben, ibinitin niya ang gulay na hawak. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng pagkamangha. Lumapit siya, dahan-dahan. Ang galing nila, bulong niya, ang boses ay puno ng pangingilabot. May bigaya sila, Elara. Sa mga mata ni Ben, nakita ni Elara hindi lang ang paghanga, kundi ang isang kislap ng isang pangarap na minsay nawala. Kinabukasan, habang abala si Elara, isang kaguluhan ang umagaw sa kanyang atensyon. Isang matipunong lalaki ang marahas na naniningil sa isang matandang lalaki na hirap nang makatayo. Bayaran mo ako, matanda. Kung wala kang pera, huwag kang umarkila ng serbisyo, sigaw ng naniningil na isa palang trooper. Pasensya na, iho. Nawala ang pitaka ko. Tatawagan ko lang ang anak ko, nanginginig na pakiusap ng matanda. Itinulak ng trooper ang matanda na siyang ikinasubsob nito sa putik. Kumalat ang laman ng kanyang bayong. Hindi nakatiis si Elara. Mabilis siyang lumapit.
Hoy! Matandang tao yan. Wala ka bang galang, buong tapang nasabi ni Elara, hinarangan ang trooper. Huwag kang makialam dito, babae. Magkano ba ang utang niya? Tanong ni Elara. 500. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Elara ang buong kita niya sa araw na iyon mula sa pagkakatali sa kanyang saya at iniabot sa trooper. Kinuha ito ng lalaki, tiningnan siya ng masama at padabog na umalis. Naiwan si Elara na nakatingin sa kanyang mga kamatis na nagkalat at nayapakan. Luha ang namuo sa kanyang mga mata. Tinulungan siya ng matanda na nagpakilalang si Mang Ador na pulutin ang mga natira. Salamat, Ineng. Pasensya ka na sa abala. Napakabuti ng iyong puso, sabi ni Mang Ador. Wala po iyon. Ayos lang po ba kayo? Napansin ni Mang Ador ang pag-iyak ng kambal. Gutom na yata sila, sabi niya. Tiningnan niya si Elara, ang kanyang maruming damit at ang kanyang munting silungan. Halika, Ineng. Sumama ka muna sa aking tahanan. Malapit lang dito. Doon mo sila patulugin at pakainin. Mayroon akong kaunting pagkain na maibabahagi. Ang alok na iyon, na ibinigay ng buong katapatan, ay parang isang sagot sa kanyang mga dasal. Ang bahay ni Mang Ador ay maliit at simple, ngunit para kay Elara, ito ay isang palasyo. Mayroon itong matibay na bubong, malinis na sahig, at higit sa lahat, isang pakiramdam ng kapayapaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakatulog siya nang hindi iniisip ang ulan o ang lamig. Dito na kayo tumira, Elara, sabi ni Mang Ador kinabukasan. Ang bahay na ito ay masyadong malaki para sa isang matandang nag-iisa. Kayo ng mga bata ang magbibigay buhay dito. Hindi makapaniwala si Elara. Ang luhang dumaloy sa kanyang mga pisngi ngayon ay luha ng pasasalamat. Ang mga sumunod na taon ay lumipas na puno ng pagbabago. Si Mang Ador ay naging Tilolo Ador inang kambal, ang mapagmahal na lolo na kailanman ay hindi nila nakilala. Si Elara, sa tulong ng maliit na puhunang ipinahiram ni Mang Ador, ay nakapagtayo ng isang maliit na karinderya sa dating pwesto ng matanda sa palengke. Si Ben naman ay naging regular na bisita, dala ang kanyang luma at gasgas na gitara. Siya ang naging unang guro ni Leo at Luna sa musika. Tinuruan niya sila ng mga tamang nota, ng mga kumpas, ng mga himig na nagmumula sa puso. Sa bawat turo niya, tila bumabalik ang isang bahagi ng kanyang sarili na matagal na niyang kinalimutan, ang pangarap na maging isang musikero na isinantabi niya para sa mas praktikal na buhay. Isang araw, isang magarang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Isang lalaking nakapormal na damit ang bumaba. Ito si Rico, ang nag-iisang anak ni Mang Ador. Ano nang ginagawa ng mga to dito, Tay? Tanong ni Rico, ang tingin ay puno ng pagdududa habang pinagmamasdan si Elara at ang kambal. Hindi niya itinago ang kanyang pagkayamot. Para sa kanya, sila ay mga estrangherong umagaw sa atensyon na para lamang dapat sa kanya. Ang mga halakhak ni Leo at Luna ay naging buong pangungusap. Ang mga munting hakbang ay naging takbuhan sa bakuran. Lumaki silang masayahin at magalang, ngunit ang kanilang pagkahilig sa musika ang naging pinaka-espesyal. Si Luna ay may boses na kasing linaw ng kristal, habang si Leo ay may kakayahang lumikha ng armonya sa anumang kanta. Isang hapon, habang nagkakantahan sila sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang bakuran, kinuha ni Ben ang kanyang cellphone. Ang sikat ng araw ay tumatago sa mga dahon, lumilikha ng isang mahiwagang liwanag sa kanilang paligid. Ang kanilang mga boses, pinag-isa sa isang perpektong himig, ay tila isang awit mula sa langit. Walang pag-aalinlangan, pinindot ni Ben ang record button. Hindi para sa kasikatan, kundi para itago ang isang perpektong sandali. Pagkatapos, habang pinapanood ang video, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa isang iglap ng inspirasyon, naisip niyang ibahagi ito. Ibabahagi ko lang to, bulong niya sa sarili, sabay pindot sa upload button. Hindi niya alam na ang simpleng pagpindot na iyon ay magbabago sa takbo ng kanilang mga buhay magpakailanman. Lingid sa kaalaman ni Elara at Ben, ang video ay kumalat na parang apoy sa social media. Sa loob lamang ng ilang araw, umabot ito sa milyon-milyong views. Ang mga komento ay bumuhos, sino ang mga batang anghel na ito? Ang kanilang mga boses ay nagbibigay ng kapayapaan. Saan sila matatagpuan? Ang simpleng video ng dalawang batang kumakanta sa ilalim ng puno ng mangga ay naging isang global phenomenon.
Isang umaga, habang naghahanda si Elara ng agahan, isang itim at makintab na sasakyan ang pumarada sa tapat ng kanilang simpleng bahay. Bumaba mula rito ang isang babaeng nasa katanghalian ng edad, balot sa eleganteng damit, at may daladalang aura ng profesionalismo at kapangyarihan. Nagpakilala siya bilang si Elias Diana Reyes, isang talent manager na nakabase sa Amerika. Magandang umaga po, bati niya ng may magalang na ngiti. Hinahanap ko po ang mga magulang ni Leo at Luna. Puno ng pagtataka, pinatuloy ni Elara si Elias Diana. Kasama si Mang Ador, naupo sila sa sala. Ipinakita ni Elias Diana ang video sa kanyang tablet, kasama ang mga numero at komento na mahirap paniwalaan. Ang inyong mga anak, sabi ni Elias Diana, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Elara, ay may pambihirang talento. Isang talento na hindi dapat masayang. Narito ako para mag-alok sa kanila ng isang pagkakataon na mabago ang kanilang buhay. Nais ko silang dalhin sa Amerika, sanayin sa ilalim ng pinakamahuhusay na voice coaches, at bigyan ng isang record deal. Natigilan si Elara. Amerika. Record deal. Ang mga salitang iyon ay parang nanggaling sa ibang mundo. Tumingin siya sa kambal na nakikinig sa isang sulok, ang kanilang mga matay kumikinang sa tuwa at pag-asa. Ito ang kanilang pangarap. Ngunit para kay Elara, ang mga salitang iyon ay nangangahulugang paghihiwalay. Ang ilayo sa kanya ang mga anak na ipinaglaban niya sa buong mundo. Ang kanyang puso ay nahati. Ang isang bahagi ay nagdiriwang para sa kanila, ang isa naman ay sumisigaw sa takot na maiwan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Elara. Umupo siya sa labas, sa ilalim ng parehong puno kung saan kinunan ang video. Lumapit si Ben, dala ang kanyang gitara. Hindi siya nagsalita. Tumugtog lang siya ng isang malungkot ngunit puno ng pag-asang himig. Natatakot ako, Ben, sa wakas ay umamin si Elara, ang boses ay basag. Paano kung malayo sila sa akin? Paano kung makalimutan na nila ako? Mga bata pa sila. Hindi ka nila malilimutan, Elara, mahinang sagot ni Ben, dahil ikaw ang puso ng kanilang musika. Natatakot ka. Pero ang pag-ibig ng isang ina ay hindi makasarili. Minsan, ang pinakadakilang pagpapakita ng pagmamahal ay ang pagpapalaya sa kanila para maabot ang kanilang mga pangarap. Hinawakan niya ang kamay ni Elara. At hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Ang mga salita ni Ben ay nagbigay sa kanya ng lakas. Kinabukasan, sa harap ni Elias Diana, ibinigay ni Elara ang kanyang basbas. Ang araw ng pag-alis ay isa sa pinakamabigat sa buhay ni Elara. Sa paliparan, niyakap niya ng mahigpit sina Leo at Luna, na para bang ayaw na niyang bitawan. Mag-iingat kayo palagi. Magpakabait kayo. Tawagan niyo ako araw-araw, paulit-ulit niyang habilin habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang bumagsak. Opo, Nay. Mahal na mahal ka po namin, sabay na sagot ng kambal. Habang papalayo ang eroplanong sinasakyan nila, pakiramdam ni Elara ay isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang kasama nitong lumipad. Umuwi siya sa isang bahay na biglang naging napakatahimik at napakalaki. Ang tanging naiwan ay ang pangako ng isang magandang kinabukasan para sa kanila at ang matinding pangungulila sa kanyang dibdib. Sa mga unang buwan, ang buhay ay tila isang panaginip. Araw-araw, tumatawag sina Leo at Luna sa video call. Ipinapakita nila ang kanilang magandang apartment, ang kanilang mga bagong damit, ang kanilang mga aral sa pagkanta. Ang mga tawa at kwento nila ang nagsilbing gamot sa pangungulila ni Elara. Si Ben at Mang Ador ay laging naroon upang suportahan siya. Ngunit isang araw, walang tawag na dumating. Sinubukan ni Elara na tawagan sila, ngunit hindi niya makontak. Sinubukan niya kinabukasan. At sa susunod na araw, laging cannot be reached. Isang linggo. 2 linggo. Isang buwan. Ang katahimikan ay naging isang nakabibinging ingay sa kanyang puso. Sinubukan niyang kontakin si Elias Diana, ngunit maging ang numero nito ay hindi na rin matawagan. Ang pag-asa ay unti-unting napalitan ng takot. Habang lumalaki ang kanyang pag-aalala, bumagsak naman ang kalusugan ni Mang Ador. Ang dating masiglang matanda ay nanghina at hindi nagtagal ay kinailangan na itong isugod sa ospital. Sa mga panahong ito, lalong naging halata ang pagkayamot ni Rico. Kasalanan niyo to, bulyaw ni Rico kay Elara sa ospital isang araw.
Simula nang dumating kayo sa buhay namin, nagkagulo na. Inagaw niyo ang atensyon ng tatay ko. Kinuha niyo ang pera niya. Isa kang manggagamit. Walang katotohanan yan, Rico, mahinahong sagot ni Elara, kahit nasasaktan. Mahal namin ang tatay mo. Hindi na niya naabutan pang buhay si Mang Ador kinaumagahan. Pumanaw ito sa kalagitnaan ng gabi. Ang mas masakit pa, ang katawan nito ay kinuha na ni Rico nang walang paalam. Ang lalaking itinuring niyang ama ay nawala sa kanya nang hindi man lang siya nakapagpaalam. Pagkalipas ng ilang araw, habang nagluluksa pa si Elara, bumalik si Rico sa bahay. Ngunit hindi para makiramay. Umalis na kayo sa bahay na to, malamig niyang utos. Rico, parang awa mo na, pagmamakaawa ni Elara. Wala kaming ibang matutuluyan. Ito na ang naging tahanan namin. Umisi si Rico, isang ngising nakakakilabot. May isang paraan para makapanatili ka rito, sabi niya, lumapit kay Elara at sinubukang haplusin ang kanyang buhok. Maging mabait ka sa akin. Bigyan mo ako ng gusto ko. Matagal na kitang pinagnanasahan. Napaatras si Elara, nandidiri. Hindi. Hinding-hindi mangyayari yan. Ang mukha ni Rico ay nag-iba. Ang pagnanasa ay napalitan ng galit. Kung ganon, lumayas ka. Ngayon din. Sinimulan niyang ihagis ang mga gamit ni Elara sa labas ng bahay, ang mga damit, ang mga lumang laruan ng kambal, ang mga kwadro na mailarawan nilang magkakasama. Walang nagawa si Elara kundi ang umiyak habang pinupulot ang mga piraso ng kanyang nawasak na buhay mula sa lupa. Sa ikalawang pagkakataon, pinalayas siya mula sa isang tahanan. Sa ikalawang pagkakataon, nala sa kanya ang isang pinto. Walang matakbuhan. Walang mauwian. Dinala ng kanyang mga paa si Elara sa isang lumang simbahan sa kabilang bayan. Doon, sa lilim ng mga pader nito, siya nagpalipas ng gabi, yakap-yakap ang nag-iisang larawan ni Leo at Luna na naisalba niya. Ang mga araw ay ginugugol niya sa paglalakad, naghahanap ng kahit anong trabaho, ngunit walang tumatanggap sa isang babaeng may itsurang gusgusin at may mata na puno ng kalungkutan. Ang katawan ni Elara ay nagsimulang sumuko. Ang mga gabing walang sapat na tulog, ang mga araw na walang laman ang tiyan, at ang walang humpay na pag-aalala ay unti-unting umubos sa kanyang lakas. Isang hapon, habang siya ay nakaluhod at nagdarasal sa loob ng simbahan, bumigay na siya. Nawalan siya ng malay. Isang batang voluntaryo sa simbahan, si Joan, ang nakakita sa kanya. Sa tulong ng iba, isinugod nila si Elara sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Ayon sa doktor, si Elara ay dumaranas ng malubhang hypothermia at malnutrisyon. Kinakailangan niya ng agarang atensyon, ngunit wala siyang pagkakakilanlan, walang kamag-anak na matatawagan. Naawa si Joan sa kalagayan ni Elara. Sa pagnanais na makatulong, kinuha niya ang larawan ni Elara na walang malay sa kama ng ospital, kasama ang litrato ni Leo at Luna na mahigpit nitong hawak at ipinost ito online. Tulong sulat niya. Ang babaeng ito ay natagpuan sa aming simbahan. Mukhang hinahanap niya ang kanyang mga anak. Kung sino man ang nakakakilala sa kanila, pakisabihan po sila na ang kanilang ina ay nasa bingit ng kamatayan. Samantala, sa isang marangyang penthouse sa Amerika, 2 teenager ang nakakulong. Hindi literal na nakakulong, ngunit kontrolado. Matapos nilang pumirma ng kontrata, unti-unting nilang nalaman ang katotohanan. Ang kanilang tunay na ama ay isang makapangyarihang negosyante. Ang pamilya nito ang nasa likod ng pagputol ng kanilang komunikasyon, sa takot na malaman ng publiko ang iiskandalo ng kanilang ama. Si Ines Diana ay binayaran at tinakot para manahimik. Sila ay ginawang mga gintong ibon sa isang gintong haula. Isang gabi, habang palihim na gumagamit ng internet sa telepono ng isang kasambahay, nakita ni Leo ang post ni Joan. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang larawan ng kanilang ina, payat, maputla, walang malay, ay isang saksak sa kanyang puso. Luna! Tingnan mo, sigaw niya. Nang makita ni Luna ang larawan, humagulgol ito. Si nanay, kailangan nating umuwi, Leo. Ngayon na. Sa tulong ng kasambahay na naawa sa kanila at sa tulong na rin ni Ines Diana na sa wakas ay nagkalakas ng loob, nagplano sila. Sa kalagitnaan ng gabi, tumakas sila. Dala ang perang naipon nila mula sa mga unang buwan ng kanilang trabaho, bumili sila ng tiket pabalik ng Pilipinas. Dumating sila sa ospital na tila isang bagyo.
Ang kanilang mga mamahaling damit ay gusot, ang kanilang mga mata ay pula sa kaiiyak. Nanay, sabay nilang sigaw nang makita ang ina sa kama. Niyakap nila ito, umiiyak, nagsusumamo. Anong klaseng ospital to? Bakit niyo siya pinabayaan? Galit na sigaw ni Travis sa mga doktor. Bayaran namin ang lahat. Lahat-lahat. Iligtas niyo lang ang nanay namin. Kung may mangyaring masama sa kanya, sisiguraduhin kong babagsak ang lugar na ito. Ang pagdating nila, kasama ang kanilang determinasyon at pera, ang nagbago sa lahat. Agad na inilipat si Elara sa isang private room at binigyan ng pinakamahusay na pag-aalaga. Ngunit habang ginagamot ang kanyang katawan, ang mga mata ni Leo at Luna ay nanatiling nakatuon sa kanya, ang kanilang mga puso ay puno ng sakit, pag-ibig, at isang bagong damdamin, ang pagnanais na maghiganti. Sa loob ng isang linggo, milagrong bumuti ang kalagayan ni Elara. Ayon sa mga doktor, ang pagdating ng kanyang mga anak ang pinakamabisang gamot. Ang bawat araw ay puno ng mga kwentuhan, tawanan, at luhang puno ng saya at kalungkutan. Ikinuwento ng kambal ang lahat, ang pagkakakulong nila sa gintong haula, ang tungkol sa kanilang tunay na ama, at kung paano nila nalaman ang katotohanan. Ikinuwento rin ni Elara ang pagpanao ni Mang Ador at ang ginawang pagpapalaya sa kanya ni Rico. Sa bawat kwento ng pagdurusa ng kanilang ina, lalong tumitibay ang determinasyon sa mga mata ni Leo. Si Luna naman, habang umiiyak, ay hinahaplos ang mga kamay ng ina na naging magaspang dahil sa hirap. Sa panahong iyon, muling lumitaw si Ben na nalaman niya ang nangyari kay Elara mula sa balita at agad na nagtungo sa ospital. Ang muli nilang pagkikita ay tahimik ngunit puno ng emosyon. Isang tingin lang, alam na nila ang nararamdaman ng isa't isa. Nang makalabas si Elara sa ospital, hindi siya iniuwi ng kambal sa dati nilang bahay. Sa halip, dinala nila siya sa isang malaking mansyon sa isang pribadong subdibisyon. Mayroon itong hardin na puno ng mga bulaklak, isang fountain na umaagos sa gitna, at mga sasakyang nakaparada sa garahe. Ano to, mga anak? Manghang tanong ni Elara. Tahanan po natin, Nay, sagot ni Luna, nakangiti. Sa loob, lalong namangha si Elara. Ang sahig ay gawa sa marmol, ang mga muebles ay tila kinuha mula sa isang magasin. Dinala siya ni Leo sa harap ng isang malaking mesa kung saan nakapatong ang isang folder. Para sa'yo po to, Nay. Nanginginig na binuksan ni Elara ang folder. Mga titulo ng lupa at mga dokumento. Ang bahay na iyon at 3 pang iba sa ibang syudad ay nakapangalan sa kanya. Ang mga sasakyan. Lahat ay sa kanya. Hindi ko to matatanggap. Masyado itong marami, humahagulgol na sabi ni Elara. Wala po yan kumpara sa mga sakripisyo niyo para sa amin, Nay, sabi ni Leo, hinawakan ang kamay ng ina. Kulang pa po yan. Kayo po ang pinakamagandang biyaya sa buhay namin, dagdag ni Luna. Niyakap nila ang ina ng mahigpit. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng hirap, naramdaman ni Elara ang tunay na kapayapaan at kaligayahan. Ngunit ang kwento ay hindi pa tapos. Sa tulong ni Ben, Gimles Diana, na ngayon ay buong puso ng tumutulong para makabawi, at isang team ng mga abogado, binuo nila ang isang plano. Isang plano para sa katarungan. Muling sumabak sa entablado sina Leo at Luna, sa isang malaking televised benefit concert. Ang buong bansa ay nanonood. Ang kanilang biological na ama at ang pamilya nito ay nanonood din, kampante na kontrolado nila ang sitwasyon. Sa kanilang huling kanta, tumahimik ang buong arena. Ang susunod na awit, sabi ni Leo sa mikropono, ang boses ay matatag, ay para sa isang babaeng hindi namin nakilala, ngunit ang kanyang pagmamahal ay nananatili. Ito ang awit ng aming ina, si Celeste. Nagsimulang tumugtog ang isang malungkot na melodya. At pagkatapos, kumanta si Luna, ang boses ay puno ng emosyon. Ang liriko ng kanta ay hindi pamilyar sa publiko, ngunit sa bawat salita, ikinukwento nito ang isang lihim na pag-iibigan, isang pangakong binali at isang pusong sinaktan. Ito ang kantang nakasulat sa kapirasong papel sa loob ng medalyon na ibinigay ni Celeste kay Elara. Sa kalagitnaan ng kanta, sa isang malaking screen sa likod nila, biglang lumabas ang mga litrato, isang larawan ni Celeste noong kabataan niya, masaya sa piling ng isang binatang lalaki, ang kanilang ama. Sumunod ang mga kopya ng mga liham ng pag-ibig, mga testimonya mula sa mga dating kasambahay, at sa huli, ang larawan ni Elara na walang malay sa ospital. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang maririnig mula sa audience.
Ang kwento ay malinaw na. Ang kanta ay hindi lang isang kanta, ito ay isang pag-amin, isang akusasyon, at isang panawagan para sa katotohanan. Ang iskandalo ay sumabog. Kinabukasan, ang pamilya ng kanilang ama ay nasa lahat ng balita. Ang kanilang kumpanya ay bumagsak. Ang kanilang pangalan ay nadungisan. Natikman nila ang kahihiyang matagal na nilang tinatakasan. Ilang linggo matapos ang konsyerto, payapa nang namumuhay sina Elara, Leo, Luna, at Ben sa kanilang bagong tahanan. Isang hapon, habang nagkakape sila sa hardin, may dumating na hindi inaasahang bisita. Si Rico. Payat, gusgusin at baka sa mukha ang pagsisisi. Patawarin mo ako, Elara, sabi niya, lumuluhod. Nabulag ako sa inggit. Patawad. Tumingin si Elara sa kanya, walang galit, tanging awa. Pinapatawad na kita, Rico. Ngunit kailangan mong patawarin ang sarili mo. Ang huling eksena ay hindi sa isang malaking entablado, kundi sa isang maliit na sementeryo. Dinalao nila ang puntod ni Celeste. Nag-alay sila ng mga bulaklak. Sana masaya ka na kung nasaan ka man, Celeste, bulong ni Elara habang nakatingin sa lapida. Tingnan mo sila. Ang galing-galing nila. Hinawakan ni Leo at Luna ang kanyang mga kamay. Sa kabilang banda naman ay si Ben na marahang inakbayan siya. Tumingin si Elara sa kanilang apat. Hindi sila perpekto. Ang kanilang pamilya ay nabuo mula sa mga piraso ng pagkawala, sakit at sakripisyo. Ngunit sila ay buo. Sila ay matatag. Sila ay tahanan. Habang papalubog ang araw, alam ni Elara na hindi lang niya tinupad ang isang pangako. Sa kanyang pag-aalaga sa mga anak ng iba, natagpuan niya ang sarili niyang pamilya. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang bagyo, natagpuan niya ang kanyang payapang kalangitan. Ang tagumpay ay may kakaibang lasa. Sa una, ito'y matamis, tulad ng nektar na pinakahihintay. Ngunit habang tumatagal, nag-iiwan ito ng isang bahagyang pait, ang lasa ng pagbabago, at ang anino ng mga bagay na maaaring mawala. 6 na buwan matapos ang makasaysayang konsyerto, ang pamilya ni Elara ay nagsisimula ng manirahan sa kanilang bagong katotohanan. Ang mansyon, na dati parang isang banyagang lugar, ay unti-unti nang nagiging isang tunay na tahanan, pinupuno ng tawa ni Luna, ng tunog ng gitara ni Leo, at ng tahimik na pagmamahala ni Elara at Ben. Ngunit sa labas ng kanilang mga pader, ang mundo ay hindi tumitigil sa pag-ikot. Ang pangalang Montemayor, na minsan ay simbolo ng kapangyarihan, ay naging kasing kahulugan na ng iskandalo. Ngunit ang isang halimaw na nasugatan ay mas mapanganib. Ang unang senyales ay dumating sa anyo ng isang email. Isang malaking endorsement deal para kina Leo at Luna, na matagal nang pinag-usapan, ay biglang kinansela dahil sa internal restructuring. Sumunod ang isang TV guesting na indefinitely postponed. Maliit na bagay sa una, ngunit sunod-sunod. Coincidence lang yan, sabi ni Luna isang gabi, pilit na pinapakalma ang sarili. Busy lang siguro sila. Ngunit si Leo, na naging maseryoso at mapagmatsyag simula nang bumalik sila, ay umiling. Hindi ito coincidence, Luna. Gumaganti sila. Tumingin siya kay Elara at Ben, gumagalaw na ang mga Montemayor. Hindi sa paraang hayagan. Gumagalaw sila sa dilim, pinuputol ang mga ugat natin nang hindi natin namamalayan. Ang mga salita ni Leo ay nagdala ng lamig sa kanilang hapagkainan. Napatunayan ang kanyang hinala nang tumawag si Aegis Diana, ang boses ay puno ng pag-aalala. May nagpapakalat ng mga peking balita online, sabi niya. Mga blind item tungkol sa 2 batang bituin na naging mayabang at mahirap katrabaho. Walang pangalan pero sa inyo nakaturo ang lahat ng detalye. At ang mga blog na naglalabas nito may bakas ng pondo mula sa isang shell corporation na konektado sa mga Montemayor. Dito na nila naintindihan. Ang laban ay hindi pa tapos, nagbago lang ito ng anyo. Hindi na ito laban para sa katotohanan, kundi isang digmaan para sa reputasyon. Sa gitna ng kaguluhang ito, nagsimulang umusbong ang isang bagong pangarap. Sa isang pagbisita sa dati nilang komunidad sa palengke, nakita ni Elara ang mga bata na may bituin sa mga mata, kumakanta gamit ang mga lata bilang tambol. Naalala niya sina Leo at Luna. Naalala niya si Celeste. Gusto kong magtayo ng isang lugar para sa kanila, bulong ni Elara kay Ben, habang pinagmamasdan ang mga bata. Isang lugar kung saan ang mga batang tulad nila,
na may talento pero walang pagkakataon, ay maaaring mangarap. Ang mga mata ni Ben ay nagningning. Ito ang pangarap na matagal na niyang itinago sa kanyang puso. Isang music school. Higit pa roon, sabi ni Elara, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang santuwaryo. Tatawagin natin itong Celeste's Melody. Ito ang kanilang magiging sagot sa anino ng mga Montemayor. Habang sinusubukan ng kalaban na sirain ang musika ng kanyang mga anak, sila naman ay lilikha ng mas maraming musika. Ngunit habang abala sila sa pagbuo ng bagong pangarap na ito, isang tawag ang natanggap ni Elara. Isang numero na hindi rehistrado. Hello? Si Elara po ba ito? Tanong ng isang babae sa kabilang linya. Ang boses ay tila pamilyar, ngunit matagal nang hindi naririnig. Sino po ito? Ako si Maya. Kaibigan ako ni Celeste. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan. Kailangan nating mag-usap. Mayroon akong dapat sabihin sa'yo. Tungkol sa tunay na dahilan kung bakit tumakas si Celeste. At tungkol sa medalyon na ibinigay niya sa'yo. Ang pangalang Maya ay nagbukas ng isang lumang pinto sa alaala ni Elara. Si Maya ang madalas na ikwento ni Celeste noong sila ay mga dalaga pa, ang matapang at mapanuring kaibigan nito na laging may alam sa lahat ng bagay. Ngunit naglaho ito ng walang paalam, ilang buwan bago pa man bumalik si Celeste na nagdadalang tao. Nagkita sila sa isang tahimik na kapihan sa kabilang dulo ng syudad, isang lugar na malayo sa mga matang mapanuri. Si Maya ay simple pa ring manamit, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas, puno ng kwento at bigat ng mga lihim na dinala niya sa loob ng maraming taon. Salamat sa pagpunta, simula ni Maya, ang kanyang mga kamay ay marahang nanginginig habang hawak ang tasa ng kape. Alam kong matagal akong nanahimik. Natakot ako, Elara. Natakot ako para sa buhay ko. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Maya. Ang pagtakas ni Celeste hindi lang iyon dahil sa pagbubuntis niya. Iyon ang dahilan sa umpisa. Ngunit may natuklasan siya. Isang bagay na mas madilim. Ikinuwento ni Maya na si Celeste sa kanyang paninirahan sa mansyon ng mga Montemayor bilang kasintahan ng kanilang nag-iisang anak ay naging malapit sa ama nito, si Don Ignacio. Sa likod ng imahe ng isang respetadong negosyante, si Don Ignacio ay sangkot sa malawakang money laundering gamit ang kanilang mga korporasyon bilang front. Isang gabi, aksidenteng narinig ni Celeste ang isang pag-uusap. Isang pag-uusap tungkol sa pagpapatumba sa isang business partner na nagbabalak kumanta, patuloy ni Maya. At ang ebidensya hindi niya sinasadyang makita. Isang maliit, itim na ledger. Itinago ito ni Don Ignacio sa isang secret compartment sa kanyang aklatan. Dito na pumasok ang medalyon. Ang medalyon na iyan, sabi ni Maya, ay hindi lang basta alahas. Regalo iyan ng lola ni Celeste. Meron itong false bottom. Ang kantang nakasulat sa papel na nakuha niyo iyon ay panakip-butas lang. Sa ilalim ng papel na iyon, kung bubuksan ng tama, mayroong isang napakaliit na susi. Nanlaki ang mga mata ni Elara. Susi? Para saan? Para sa isang safety deposit box sa isang lumang bangko sa probinsya. Doon itinago ni Celeste ang ilang pahina ng ledger na nagawa niyang kopyahin bago siya tumakas. Iyon ang kanyang life insurance. Ang tunay na dahilan kung bakit gusto siyang patahimikin ng mga Montemayor, hindi lang dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa takot na mabunyag ang kanilang mga krimen. Ang revelasyon ay parang isang pagsabog sa isip ni Elara. Ang lahat ng hirap nila ay hindi lang pala tungkol sa isang naudlot na pag-ibig. Ito ay tungkol sa isang laban sa isang makapangyarihang sindikato. Samantala, lumalala ang muthon sa pagitan ni Leo at Luna. Si Leo, sa kanyang pagnanais na protektahan ang kanilang pamilya, ay naging agresibo. Nakipag-ugnayan siya sa mga investigative journalist, handang ilabas ang lahat ng impormasyong nakuha nila para diretsahang gyerahin ang mga Montemayor. Kailangan nating tapusin to, Luna, git niya sa isang pagtatalo. Kung hindi, habang buhay nila tayong guguluhin. Pero sa paanong paraan, Leo? Gagamit tayo ng mga taktika na katulad din ng sa kanila. Sagot ni Luna, ang boses ay puno ng pagod. Pagod na ako sa laban. Gusto ko lang kumanta. Gusto ko lang ng normal na buhay. Hindi ba natin pwedeng hayaan na lang sila at magpatuloy sa buhay natin? Walang normal na buhay para sa atin hanggat nandyan sila.
Ang kanilang pagtatalo ay nasaksihan ni Elara. Dito niya napagtanto na ang pinakamalaking banta sa kanilang pamilya ay hindi na ang mga Montemayor, kundi ang lamat na nabubuo sa pagitan ng kanyang dalawang anak. Kinagabihan, tinipon ni Elara ang lahat, sina Leo, Luna, at Ben. Inilapag niya ang medalyon sa mesa. Ikinuwento niya ang lahat ng sinabi ni Maya. May dalawa tayong landas, sabi ni Elara, ang boses ay kalmado ngunit matatag. Maaari nating gamitin ang susi na ito, kunin ang ebidensya, at ibagsak ng tuluyan ang mga Montemayor. Ito ang landas ng digmaan. O maaari nating itago ang susi na ito bilang ating huling pananggalang at piliin ang landas ng pagbabago. Tumingin siya kay Leo. Naiintindihan ko ang galit mo, anak. Pero ang paghihiganti ay isang apoy na kayang tumupok maging sa taong may hawak nito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Luna. At naiintindihan ko ang pagnanais mo para sa kapayapaan. Ngunit hindi tayo maaaring maging bulag sa kasamaan. Ang kapayapaan ay kailangang ipaglaban. Itinuro niya ang mga plano para sa Celestis Melody. Ito ang ikatlong landas. Sa halip na mag-focus sa pagpapatumba sa kanila, mag-focus tayo sa pagtatayo ng isang bagay na mas maganda. Isang bagay na mananatili, isang bagay na magbibigay buhay. Ito ang tunay na tagumpay. Ito ang pinakamagandang paghihiganti. Ang kanyang mga salita ay tumago sa puso ng kambal. Nakita ni Leo ang karunungan sa pagpipigil. Nakita ni Luna ang katapangan sa pagpapatuloy. Sa wakas, nagkaisa sila sa isang desisyon. Ang sumunod na mga buwan ay ginugol nila sa pagtatayo. Ang Celestis Melody ay unti-unting nabuo, hindi bilang isang ingranding gusali, kundi bilang isang tahanan. Isang lugar na may mga silid-aralan na puno ng instrumento, isang munting entablado, at isang hardin kung saan maaaring maglaro ang mga bata. Si Ben ang naging puso ng operasyon. Ang kanyang pangarap na magturo ay nagkaroon ng katuparan. Nakita niya ang kanyang sarili sa bawat batang tinuturuan niya, ang kislap ng talento, ang takot sa pagkabigo, ang purong saya ng musika. Si Elara naman ang naging kaluluwa. Ginamit niya ang kanyang karanasan sa pagiging ina at ang kanyang likas na talino sa pamamahala para patakbuhin ang pundasyon. Siya ang kumakausap sa mga magulang, ang nag-aayos ng mga scholarship, at ang nagsisigurong ang bawat bata ay nakakaramdam na sila ay kabilang. Sina Leo at Luna, sa kabilang banda, ang naging inspirasyon. Sa halip na makipag-away sa mga intriga ng showbiz, ginamit nila ang kanilang impluensya para sa pundasyon. Nagdaraos sila ng mga libreng workshop, nagsusulat ng mga kanta kasama ang mga bata, at naging mga kuya at ate sa kanila. Sa pagtuturo, natagpuan nila muli ang kanilang pagmamahal sa musika, malayo sa pressure ng kasikatan. Nawala ang lamat sa pagitan nila at napalitan ng mas matibay na pagkakaisa. Ngunit ang mga Montemayor ay hindi tumigil. Nang malaman nila ang tungkol sa pundasyon, nakita nila ito bilang isang pagkakataon. Isang araw, dumating sa Celestis Melody, ang isang grupo ng mga abogado, dala ang isang alok. Nais ng pamilya Montemayor na mag-donate ng malaking halaga sa inyong pundasyon, sabi ng pangunahing abogado. Ito ay isang peace offering. Ang tanging kondisyon ay ang isama ang pangalan ng Montemayor sa pangalan ng pundasyon. Celestis Melody Montemayor Foundation. Isang magandang paraan para linisin ang kanilang pangalan, hindi ba? Ito ay isang bitag. Isang tusong paraan para bilhin ang kanilang katahimikan at angkinin ang kanilang tagumpay. Tinipon ni Elara ang kanyang pamilya. Inilatag niya ang alok. Walang pag-aalinlangan. Hindi, sabay na sabi ni Leo at Luna. Sa harap ng mga abogado, si Elara ang nagsalita. Salamat sa inyong alok, ngunit hindi namin ito matatanggap, mahinahon niyang sabi. Ang pundasyong ito ay itinayo sa alaala ng sakripisyo at pag-ibig. Hindi ito mabibili ng pera o mababahira ng isang pangalang binuo sa kasinungalingan. Pagkatapos ay idinagdag niya, habang nakatingin ang diretsyo sa mata ng abogado, at pakisabi sa mga Montemayor, nasa amin pa rin ang susi. Ang mensahe ay malinaw. Isang tahimik na babala. Isang deklarasyon ng kanilang lakas. Alam ng magkabilang panig ang kanilang posisyon. Isang Cold War, isang kapayapaan na nakabatay sa balanse ng takot. At para sa pamilya ni Elara, sapat na iyon. Umalis ang mga abogado na walang nagawa. Sa araw na iyon, naramdaman ng pamilya ni Elara ang kanilang tunay na kapangyarihan,
hindi ang kapangyarihang manira, kundi ang kapangyarihang tumanggi, ang kapangyarihang manindigan sa kung ano ang tama. Lumipas ang 1 taon. Ang E. Celestes Melody ay naging isang buhay na testamento ng kanilang paninindigan. Ang mga kwento ng tagumpay mula sa mga iskolar nito ay nagsimulang lumabas, mas malakas at mas tunay kaysa sa anumang black propaganda na maaaring ibato ng mga Montemayor. Ang digmaang media ay unti-unting humupa, natalo sila hindi ng isang kontra-atake, kundi ng katahimikan at ng hindi maikakailang kabutihan. Sa panahong ito, ang relasyon ni Elara at Ben ay lumalim pa. Hindi na sila basta magkasintahan, sila ay mga partner sa lahat ng bagay. Nakita nila ang isa't isa sa pinakamababang punto at sa pinakamatagumpay na yugto. Isang gabi, habang naglalakad sila sa hardin ng E. Celestes Melody, pagkatapos ng isang matagumpay na resital ng mga bata, huminto si Ben. Elara, sabi niya, ang boses ay seryoso ngunit puno ng pagmamahal. Noong una kitang makita sa palengke, nakita ko ang isang babaeng puno ng tapang. Ngayon, nakikita ko ang isang babaeng puno ng biyaya. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling mangarap. Lumuhod siya sa isang tuhod, at mula sa kanyang bulsa, kinuha niya hindi isang mamahaling singsing na may diamante, kundi isang simple at eleganteng singsing na may nakaukit na giklef, isang simbolo ng musika na nag-ugnay sa kanilang lahat. Elara, pamilya ko na kayo. Ikaw, sina Leo at Luna, ang naging himig ng buhay ko. Payagan mo akong maging opisyal na bahagi ng kantang ito. Pakasalan mo ako. Tumulo ang luha sa mga mata ni Elara, ngunit ito'y mga luha ng purong kaligayahan. Sa lahat ng pinto na isinara sa kanya, si Ben ang nagbukas ng isa, ang pinto patungo sa isang pag-ibig na tahimik, matatag at totoo. Bulong niya. Ben. Ang kanilang kasal ay simple ngunit makabuluhan. Ginanap ito sa hardin ng E. Celestes Melody na pinaliligiran ng kanilang tunay na pamilya, ang mga batang tinulungan nila, si Edis Diana, si Maya at maging si Rico, na ngayon ay isang voluntaryo sa pundasyon. Dahan-dahang binubuo muli ang kanyang buhay. Sina Leo at Luna ang naghandog ng kanta. Ngunit hindi na ito isang awit ng kalungkutan o paghihiganti. Ito ay isang bagong komposisyon, isang awit ng pasasalamat, pag-asa at pag-ibig. Habang sila'y kumakanta, nagkatinginan sila, si Leo, na natagpuan ang tunay na lakas hindi sa galit kundi sa pagprotekta, at si Luna, na natagpuan ang kapayapaan hindi sa pagtakas kundi sa pagyakap sa kanyang papel bilang inspirasyon. Makalipas ang ilang taon, ang pamilya Montemayor ay tuluyan ng naglaho sa mata ng publiko, ang kanilang kapangyarihan ay unti-unting kinain ng sarili nilang mga anino. Ang susi sa medalyon ay nanatiling nakatago, isang simbolo ng nakaraan na hindi na kailangang buksan. Isang hapon, nakaupo si Elara sa beranda ng kanilang tahanan, pinagmamasdan ang kanyang pamilya. Si Ben ay nagtuturo ng gitara sa isang grupo ng mga bata mula sa pundasyon. Si Luna ay tumatawa habang nakikipaghabulan sa kanilang sariling anak, isang maliit na batang babae na may mga matang kasing dingding ang sa kanya. Si Leo naman, na ngayon ay isang respetadong music producer at tagapagtanggol ng karapatan ng mga artista, ay seryosong nakikipag-usap sa telepono, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Lumapit sa kanya si Leo pagkatapos ng tawag. Nay, tumawag po yung abogado ng mga Montemayor. Pumanaw na raw po si Don Ignacio. At sa kanyang huling testamento ipinapamana niya ang malaking bahagi ng kanyang natitirang yaman sa Celestes Melody. Natigilan si Elara. Ito ay isang huling pagsuko. Isang pag-amin ng pagkatalo. At marahil, sa kaibuturan, isang pagtatangka sa pagsisisi. Anong gagawin natin? Tanong ni Leo. Umiti si Elara, isang iting puno ng kapayapaan. Tatanggapin natin. Gagamitin natin ito para tulungan ang mas marami pang bata. Ito na ang huling nota sa kanta ni Celeste. Isang nota ng kapatawaran. Tumingin siya sa kalangitan, sa papalubog na araw. Ang kanyang paglalakbay ay nagsimula sa isang madilim at maulang gabi, dala ang bigat ng isang pangako. Ngayon, narito siya, naliligo sa ginintuang liwanag, napapaligiran ng isang pamilyang binuo, hindi ng dugo, kundi ng pag-ibig, sakripisyo, at musika. Hindi niya binago ang mundo. Ngunit para sa mga buhay na hinipo niya, para sa mga pangarap na tinulungan niyang buuin, para sa pamilyang itinayo niya mula sa mga durog na piraso, sapat na iyon. Higit pa sa sapat. Ang himig ng kanilang buhay ay magpapatuloy, minsan ay masaya, minsan ay malungkot,
ngunit laging puno ng pag-ibig. At sa bawat nota, ang alaala ni Celeste ay nabubuhay, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang inspirasyon. Isang himig ng pag-asa na hindi kailanman magwawakas. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, ang kapayapaan ay naging isang pamilyar na himig sa tahanan ni Elara. Ang mansyon ay hindi na isang simbolo ng yaman, kundi isang pugad na puno ng init. Si Elara at Ben, na ngayon ay may sarili ng isang masiglang 4 na taong gulang na anak na babae, ang naging haligi ng pamilya at ng pundasyon. Si Luna, na pansamantalang nagpahinga sa limelight para maging ina, ay natagpuan ang kaligayahan sa isang buhay na mas pribado. Si Leo naman, na ang pangalan ay naging kasing kahulugan na ng key open hitmaker, ay nagtayo ng sarili niyang independent record label, isang kanlungan para sa mga bagong artistang ayaw masaka sa sistema ng mga dambuhalang kumpanya. Ang Celeste's Melody ay higit pa sa isang tagumpay, ito ay naging isang institusyon. At ang pinakamaningning na bituin nito ay isang dalagitang nagngangalang Kyla. 16 na taong gulang, may boses na kayang basagin ang puso at buuin itong muli, at may talento sa pagsulat ng kanta na higit pa sa kanyang edad. Siya ang buhay na katuparan ng misyon ng pundasyon. Para kina Elara, Ben, Leo at Luna, si Kyla ay hindi lang isang iskolar. Siya ay pamilya. Isang araw, sa taunang resital ng pundasyon, isang panauhin ang umagaw ng pansin. Siya si Ginoong Silas Reyes, ang alamat sa industriya, ang ihi ng Titan Music, ang pinakamalaking record label sa bansa. Isang taong kayang gumawa o sumira ng isang karera sa isang pitik lang ng kanyang daliri. Pinanood niya ang bawat pagtatanghal ng may ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas, parang isang agila na naghahanap ng kanyang susunod na huli. Nang si Kyla na ang kumanta, ang ngiti ni Ginoong Reyes ay lumawak. Ito'y isang ngiti ng isang taong nakahanap ng ginto. Pagkatapos ng resital, nilapitan niya sina Elara at ang pamilya ni Kyla. Kamangha-mangha, sabi niya, ang boses ay malambing ngunit puno ng otoridad. Ang pundasyong ito ay isang kayamanan. At si Kyla siya ang korona. Nag-alok siya ng isang business card. Nais kong bigyan si Kyla ng pagkakataon na marinig ng buong mundo. Dalhin ninyo siya sa opisina ko. Pag-usapan natin ang kanyang kinabukasan. Ang pamilya ni Kyla, na simpleng mga mangingisda, ay halos himatayin sa tuwa. Ito na ang katuparan ng lahat ng kanilang mga pangarap para sa kanilang anak. Maging si Kyla ay hindi makapaniwala. Ngunit si Leo, na sanay na sa mga galawan sa industriya, ay nakaramdam ng kaba. Sa opisina ni Ginoong Reyes kinabukasan, isang napakakapal na kontrata ang inilatag sa mesa. Isang multi-album deal na may kasamang malaking cash advance na kayang bumago sa buhay ng pamilya ni Kyla magpakailanman. Basahin ninyong mabuti, sabi ni Ginoong Reyes nang may mapagkalingang ngiti. Ito ang standard na kontrata namin para sa mga bagong bituin. Nang gabing iyon, sa opisina ng label ni Leo, sinuri nilang magkapatid ang kontrata. Habang binabasa ni Luna ang mga probisyon, unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Si Leo naman ay tahimik, ang kanyang panga ay tumitigas sa bawat pahinang binubuklat. Ito'y isang patibong, mahinang sabi ni Luna. Ang Titan Music ang magmamay-ari hindi lang sa kanyang mga kanta, kundi maging sa kanyang pangalan, sa kanyang imahe sa lahat. 70% ng lahat ng kita ay mapupunta sa kanila. At may exclusivity clause na magtatali sa kanya sa loob ng 10 taon, gusto niya man o hindi. Mas masahol pa riyan, dagdag ni Leo, itinuturo ang isang maliit na talata. May karapatan silang baguhin ang kanyang musika, ang kanyang itsura, at tanggihan ang anumang kanta na isulat niya kung sa tingin nila ay hindi ito mabebenta. Kinukuha nila ang kanyang boses at kaluluwa kapalit ng pera. Tumingin siya kay Luna. Ang kontratang nasa harapan nila ay isang modernong bersyon ng hawla kung saan sila ikinulong noon. Nakita nila ang kanilang nakaraan sa hinaharap ni Kyla. Naintindihan ni Leo na ang tingin ni Ginoong Reyes sa Celeste's Melody ay hindi isang pundasyon. Ito ay isang bukirin na handa na para sa ginintuang ani. Hindi natin to pwedeng payagan, mariing sabi ni Leo. Kinabukasan, siya at si Ben ang nakipagpulong kay Ginoong Reyes. Inilatag nila ang kanilang mga alalahanin tungkol sa kontrata. Si Ginoong Reyes ay tumawa lang ng mahina. Leo, hinahangaan kita. Nagtayo ka ng sarili mong label. Alam mo kung paano gumagana ang mundong ito.
Ito ay negosyo, hindi kawanggawa. Ang inaalok ko kay Kyla ay isang pangarap. Ang hinihingi ko kapalit ay isang magandang investment. Tumingin siya kay Leo nang may pang-aakit. Sa totoo lang, ikaw ang gusto kong makapartner. Ang label mo, ang mga talento mo, isipin mo kung anong magagawa natin kung magsasama tayo. Ito ay isang tukso. Isang alok na maglalagay sa label ni Leo sa mapa ng industriya. Ngunit nakita ni Leo ang nasa likod nito, ang pagsuko sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang mga artista ko ay mga partner, Ginoong Reyes, hindi mga produkto, matatag na sagot ni Leo bago sila tumalikod. Ang mas malaking problema ay ang pamilya ni Kyla. Ang perang inalok ni Ginoong Reyes ay nakakasilaw. Para sa kanila, ito na ang katapusan ng kahirapan. Nahirapan si Elara kung paano sila kakausapin. Paano niya ipapaliwanag ang panganib ng hindi lumalabas na hadlang siya sa kanilang pag-asenso? Ang sitwasyon ay isang masakit na salamin ng kanyang sariling nakaraan, ang pagpili sa pagitan ng pangangailangan at paninindigan. Habang nag-iisip si Elara, si Luna naman ay gumawa ng sariling hakbang. Bilang isang taong nakaranas na ng pagsasamantala, hindi niya kayang manahimik. Lihim siyang nakipag-ugnayan sa isang respetadong mamamahayag para sa isang eksklusibong panayam. Ang plano niya, gamitin ang sarili niyang kwento para bigyan ng babala ang publiko tungkol sa mga ganitong klase ng kontrata, nang hindi direktang pinapangalanan si Kyla. Ngunit mabilis kumilos si Ginoong Reyes. Tila may mga mata at tainga siya sa lahat ng dako. Bago pa man maisahing papawid ang panayam, isang bagong per-campaign ang inilunsad ng Titan Music. Naglabasan ang mga artikulo na pumupuri kay Ginoong Reyes sa kanyang pagiging tagapagtuklas ng mga bagong talento. Kasabay nito, kumalat ang mga tsismis na may isang tilaos na mga aawit na naiinggit sa mga bagong bituin at sinusubukang siraan ang industriya. Muli, binaluktot ng kalaban ang kanilang naratibo laban sa kanila. Isang gabi, pinuntahan ni Elara si Kyla at ang kanyang mga magulang. Hindi siya nagdala ng mga dokumento o abogado. Umupo siya sa kanilang simpleng sala at ikinuwento niya ang lahat. Ang kwento ni Celeste. Ang kwento ng pagkakakulong ni Leo at Luna sa isang gintong haula. Ang presyo ng perang mabilis na dumating. Hindi ko kayo pipigilan, sabi ni Elara sa mga magulang ni Kyla, ang boses ay puno ng sinseridad. Naiintindihan ko kung saan kayo nanggagaling. Ngunit bilang isang ina, nakikiusap ako. Ang talento ng anak ninyo ay isang kayamanan. Huwag ninyong hayaang angkinin ito ng iba. Ang pera ay naubos, pero ang kaluluwa, kapag naibenta, ay mahirap nang bawiin. Umalis si Elara na iniwan ang desisyon sa kanila. Ang kinabukasan ni Kyla ay hindi na nakasalalay sa isang kontrata, kundi sa pag-ibig at karunungan ng kanyang mga magulang. Kinabukasan, isang tawag ang natanggap ni Elara mula sa ina ni Kyla. Ginang Elara, sabi nito, ang boses ay nanginginig ngunit buo, maraming salamat po. Nagpasya na po kami. Hindi po namin pipirmahan ang kontrata. Sa likod, narinig ni Elara ang boses ni Kyla. Okay lang po ako, Nay Elara. Mas gusto ko pong manatili dito sa Melody. Dito, malaya po akong kumanta. Ang desisyong iyon ay isang malaking tagumpay. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Sa gabi na nakatakdang panayam ni Luna, itinuloy pa rin nila ito. Ngunit binago nila ang anggulo. Sa harap ng kamera, si Luna ay nagsalita ng may kahinahunan at tapang. Hindi siya nagreklamo tungkol sa kanyang nakaraan. Sa halip, nagsalita siya tungkol sa kinabukasan. Ang industriya ng musika ay nagbigay sa akin ng lahat, sabi niya. Ngunit ito rin ay isang lugar na maaaring maging mapanganib para sa mga kabataan na puno ng pangarap. Ang panawagan ko ay hindi para sa galit, kundi para sa pagbabago. Para sa mga kontratang patas. Para sa proteksyon ng mga batang artista. Para sa isang industriya na nagpapahalaga sa sining tulad ng pagpapahalaga nito sa komersyo. Ang kanyang mga salita ay umalinggaw-ngaw. Ang kanyang panayam ay naging viral. Dahil sa kanyang kredibilidad at sinseridad, pinaniwalaan siya ng publiko. Ang mas mahalaga, narinig siya ng ibang mga artista. Sa mga sumunod na araw, isa-isang nagsimulang magsalita ang ibang mga mang-aawit, nagbabahagi ng kanilang sariling mga karanasan sa mga mapanlinlang na kontrata. Nagsimula ang isang kilusan. Ang Titan Music at si Ginoong Reyes ay tinamaan ng isang unos na hindi nila inaasahan.
Hindi ito demanda o iskandalo, ito ay isang revolusyon ng mga boses. Bumagsak ang kanilang stock at maraming malalaking artista ang nagsimulang umalis sa kanilang label. Sa gitna ng lahat ng ito, inilabas ng record label ni Leo ang kanilang Key Artists Bill of Rights at isang bagong modelo ng kontrata na nagbibigay ng mas malaking karapatan at kita sa mga artista. Ito ay agad na tinangkilik at naging bagong pamantayan para sa mga independent label. Natagpuan ni Leo ang kanyang tunay na tagumpay, hindi sa pagiging kasing laki ng mga dambuhala, kundi sa pagiging mas mabuti. Isang buwan pagkatapos, nagkaroon ng isang munting salu-salo sa Celeste's Melody para ipagdiwang ang tagumpay. Walang media, walang magarbo na paghahanda. Sila-sila lang. Sa gabing iyon, umawit si Kyla. Isang bagong kanta na siya mismo ang nagsulat. Ang pamagat, Aking Tinig. Habang pinapanood ni Elara si Kyla na kumakanta ng buong laya, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Niyakap siya ni Ben mula sa likod. Tumingin siya sa kanyang buong pamilya, kay Leo, Luna, at sa kanilang mga anak. Naintindihan niya na ang kanilang pamana ay hindi na lang ang kwento ni Celeste, o ang pundasyon, o ang mga mansyon. Ang kanilang tunay na pamana ay ang kakayahang ipasa ang lakas at karunungan sa susunod na henerasyon. Ang bawat batang natutulungan nila, bawat artistang napoprotektahan nila, bawat awit na nalilikha ng may kalayaan, lahat ng iyon ay isang notang idinadagdag sa walang katapusang himig na sinimulan ng isang pangako sa isang maulang gabi. Maraming taon na ang nakalipas. At ang himig na iyon ay mas matamis at mas makapangyarihan kaysa dati. Ang kapayapaan ay naging pang-araw-araw na himig. Ang mga anak ni Elara at Luna ay lumalaki, ang kanilang mga halakhak ang bagong musika sa mansyon. Ang Celeste's Melody ay naging isang kilalang institusyon at ang pangalan ng kanilang pamilya ay naging simbolo ng integridad sa industriya. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Elara na ang lahat ng piraso ng kanyang buhay ay nasa tamang lugar. Isang umaga, isang rehistradong sulat ang dumating para sa kanya. Hindi ito mula sa isang kumpanya o isang tagahanga. Galing ito sa isang law firm na hindi niya kilala. Sa loob, isang manipis na papel ang naglalaman ng mga salitang yumanig sa kanyang buong pagkatao. Mahal na ginang Elara, basa niya. Sumusulat po kami sa ngalan ng aming kliyente, si Lina Santos. Matapos ang mahabang proseso ng paghahanap sa tulong ng mga social welfare agency, natagpuan po namin na kayo ang kanyang anak na matagal nang nawalay sa kanya. Binitawan ni Elara ang sulat na para siyang napaso. Anak, may ina siya. Ang buong buhay niya ay binuo sa katotohanang siya ay isang ulila, isang batang walang pinagmulan na iniwan sa isang ampunan. Iyon ang sugat na nagtulak sa kanya na bumuo ng sarili niyang pamilya. Iyon ang kanyang pagkakakilanlan. Pinulot ni Ben ang sulat at binasa ito. Ang aming kliyente po ay may malubhang karamdaman at nasa mga huling yugto na ng kanyang buhay. Ang kanyang kaisa-isang hiling ay ang makita at makausap kayo, kahit sa isang pagkakataon lamang. Puno ng pagtanggi ang isip ni Elara. Hindi totoo yan, sabi niya, pilit na tumatawa. Isa itong scam. Siguro gusto lang ng pera. Ngunit sa sulat ay may nakalakip na kopya ng kanyang orihinal na birth certificate at mga dokumento mula sa ampunan. Ang pangalan ng ina, Lina Santos. Totoo ito. Ang balita ay kumalat sa pamilya na parang isang malamig na hangin. Si Leo, sa kanyang likas na pagiging maprotekta, ay agad na nagduda. Bakit ngayon lang? Pagkatapos ng lahat. Noong naghihirap ka, nasaan siya? Ngayong matagumpay ka na, bigla siyang lilitaw. Nay, mag-ingat po kayo. Si Luna naman ay mas tahimik, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Pero paano kung nagsasabi siya ng totoo, kuya? Paano kung ito na lang ang huling hiling ng isang ina? Nang gabing iyon, hindi makatulog si Elara. Umupo siya sa harap ng salamin, tinititigan ang kanyang sariling mukha. Ang mga matang ito, ang hugis ng kanyang ilong, kanino niya ito nakuha? Sa loob ng halos 40 taon, ang tanong na iyon ay isang blangkong pader. Ngayon, ang pader na iyon ay nagkaroon ng pangalan, Lina. Hindi galit ang naramdaman niya. Hindi rin saya. Isang malawak at nakalulunod na pagkalito. Sino siya kung hindi siya ang ulilang si Elara? Kung ang pinakaugat ng kanyang pagkatao ay isang kasinungalingan, ano ang totoo? Pagkatapos ng ilang araw na pag-iisip, nagdesisyon si Elara.
pupuntahan niya ang babae. Ngunit mag-isa. Ito ay isang bagay na kailangan niyang harapin ng walang sinuman. Ang address ay nagturo sa kanya sa isang maliit, kinakalawang na bahay sa isang masikip na eskinita sa probinsya. Kumatok siya sa pinto at isang payat na babae na nasa mga huling taon na ng kanyang buhay ang nagbukas. Ang kanyang buhok ay kulay pilak, ang kanyang balat ay kulubot, ngunit ang kanyang mga mata. Ang mga matang iyon ay mga mata ni Elara. Sa isang iglap nawala ang lahat ng pagdududa. Sa harap niya ay ang kanyang ina. Walang nagsalita. Nagtitigan lang sila. Si Lina, ang ina, ay nagsimulang humagulgol ng tahimik. Patawad, anak, iyon lang ang paulit-ulit niyang sinasabi. Sa loob ng munting sala, na may amoy ng gamot at lumang kahoy, ikinuwento ni Lina ang kanyang panig. Siya ay 16 na taong gulang lamang noon, isang katulong na inabuso ng kanyang amo. Nabuntis siya, pinalayas, at walang matakbuhan. Sa sobrang kahirapan at kawalan ng pag-asa, ginawa niya ang isang bagay na pinagsisihan niya sa buong buhay niya. Iniwan kita sa pintuan ng simbahan, umiiyak na sabi ni Lina. Hindi dahil ayaw kita. Iniwan kita dahil mahal kita. Naisip ko, doon, may makakapulot sa'yo na mas may kakayahang mag-alaga sa'yo. Naisip ko, magkakaroon ka ng mas magandang buhay kung wala ako. Isang baluktot na pagpapakita ng pag-ibig. Isang sakripisyo na naging pinagmulan ng pinakamalalim na sakit ni Elara. Palagi kitang sinusubaybayan mula sa malayo, dagdag ni Lina. Binabasa ko ang mga balita tungkol sa'yo. Kayong magkakapatid ang pundasyon, labis akong ipinagmamalaki ka, anak. Hindi ko hinangad na guluhin ka. Ngunit sinabi ng doktor na bilang na ang mga araw ko. Gusto ko lang makita ang mukha mo ng malapitan bago ako pumikit. Gusto ko lang humingi ng tawad. Hindi humingi ng pera si Lina. Hindi humingi ng tulong. Ang tanging hiling niya ay oras. Si Elara ay nakinig lang. Ang galit na inaasahan niyang mararamdaman ay hindi dumating. Sa halip, ang naramdaman niya ay isang malaking awa. Nakita niya sa babaeng nasa harap niya, hindi ang isang halimaw na ng abandona, kundi isang biktima rin ang pagkakataon. Isang babaeng binuhat ang bigat ng kanyang pagkakamali sa loob ng maraming taon. Umuwi si Elara na gulong-gulo ang isip at puso. Sinalubong siya ni Ben, kumusta? Mahinang tanong nito. Umiling si Elara. Hindi ko alam. Siya ang pinagmulan ng lahat ng sakit ko. Pero naaawa ako sa kanya. Ben, anong gagawin ko? Inakap siya ni Ben, hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Ang mahalaga, hindi ka nag-iisa. Sa mga sumunod na linggo, ang pamilya ang naging kalasag ni Elara. Dinalaw niya si Lina ng ilang beses pa, minsan ay may dalang pagkain, minsan ay para lang umupo at makinig sa mga kwento nito tungkol sa kanyang sariling buhay. Sa bawat pagbisita, unti-unting natutuklap ang pader sa puso ni Elara. Isang araw, gumawa siya ng isang malaking desisyon. Gusto ko siyang makilala ninyo, sabi niya sa kanyang pamilya. Sama-sama silang nagpunta sa bahay ni Lina, si Ben, sina Leo at Luna, at ang kanilang mga anak. Para kay Elara, ito ay isang mahalagang hakbang. Hindi niya pinipili ang kanyang nakaraan laban sa kanyang kasalukuyan. Pinagsasama niya ang mga ito. Nang makita ni Lina ang buong pamilya ni Elara, ang pagmamahal sa mga mata ni Ben, ang respeto sa mga tingin ni Leo at Luna, ang tawa ng kanyang mga apo, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng pasasalamat at kapayapaan. Nagawa mo, anak, bulong niya kay Elara. Bumuo ka ng isang napakagandang pamilya. Tama pala ang naging desisyon ko kahit gaano kasakit. Sa mga huling araw ni Lina, naroon si Elara sa kanyang tabi. Hindi bilang isang anak na naghahanap ng nawalang pagmamahal, kundi bilang isang kapwa babae na nag-aalay ng habag at kapatawaran. Natagpuan ni Elara ang kakayahang magpatawad, hindi para kay Lina, kundi para sa sarili niya. Para palayain ang batang ulila na matagal nang naninirahan sa kanyang puso. Pagkatapos ng libing, dinala ni Ben ang buong pamilya sa tabing dagat. Habang pinapanood nila ang paglubog ng araw, hinawakan ni Elara ang kamay ni Ben, lumapit ang kanyang anak na babae at yumakap sa kanyang binti. Tiningnan niya silang lahat, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo. Ang pamilyang kanyang binuo. Ang pamilyang kanyang pinili. Doon, sa harap ng malawak na karagatan, naintindihan niya ng lubusan.
Ang kanyang pagkatao ay hindi na nakatali sa pagiging ulila. Ang kanyang pagkatao ay hindi rin nakatali sa pagiging kianak ni Lina. Ang kanyang pagkakakilanlan ay ang lahat ng pinagdaanan niya at ang lahat ng naging bunga nito, isang ina, isang asawa, isang kaibigan, isang tagapagtatag, isang haligi. Isang pagkakakilanlan na hinubog ng kanyang sariling mga pagpili, pagmamahal at sakripisyo. Ang sugat ng kahapon ay naroon pa rin, ngunit isa na lamang itong pilat, isang paalala ng isang mahabang paglalakbay na nagdala sa kanya sa perpektong sandaling iyon. Ang himig ng kanyang buhay ay kumpleto na, at ang huling nota ay hindi kapaitan o pagsisisi. Ito ay kapayapaan. Ang buhay ay naging isang payapang ritmo. Ang E. Celestes Melody ay lumago, ang mga anak nila ay lumaki, at ang mga multo ng kahapon ay tuluyan ng nanahimik. Ang pamana mula kay Don Ignacio Montemayor ay isang bagay na pinili nilang huwag isipin, iniwan sa mga abogado upang asikasuhin ang mga legal na proseso. Para sa kanila, ito ay isang simbolikong pagsasara lamang ng isang kabanata. Hindi nila alam na ito pala ang magbubukas ng panibago. Isang araw, isang kagyat na pulong ang ipinatawag ng kanilang punong abogado. Inilatag niya sa mesa ang mga dokumento na puno ng mga numero at mga pangalan ng mga offshore na kumpanya. May problema tayo, seryosong sabi ng abogado. Ang pamana ni Don Ignacio hindi ito malinis na pera. Malaking bahagi nito ay nakatali sa mga investment sa mga kumpanyang sangkot sa malawakang illegal logging at mapanirang pagmimina. At ang masama pa, ang mga pondo ay dumaloy sa isang sistema na malinaw na ginawa para sa money laundering. Ang balita ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng kanilang kapayapaan. Hindi natin ito tatanggapin, mabilis na sabi ni Leo. Isasauli natin. Hindi natin pwedeng hayaang madungisan ang pangalan ng pundasyon at ni Nanay Celeste. Hindi ganoon kasimple, paliwanag ng abogado. Ayon sa batas, sa sandaling pumanaw ang testator, ang mana ay legal na nailipat na sa inyo. Nasa proseso na ito. Ang pagtanggi dito ngayong alam na natin ang pinagmulan, ay maaaring ituring na obstruction of justice. At ang pagtanggap naman ay gagawin tayong kasabwat sa kanilang mga krimen. Ito ay isang bitag na perpekto. Isang pamanang may lason. Ano man ang kanilang piliin, mayroon itong kapalit. Ang pagtanggi ay magdudulot ng legal na gulo, ang pagtanggap ay sisira sa lahat ng kanilang moral na paninindigan. Mayroon tayong mas malaking problema, dagdag pa ng abogado, na nagpakita ng isang opisyal na sulat. Dahil sa laki at sa questionableng pinagmulan ng mga pondo, ang Anti-Money Laundering Council, DEISC, ay nag-umpisa na ng isang formal na investigasyon. Hindi lang sa mana kundi sa lahat ng ari-arian ng Celestes Melody at ng inyong pamilya. Sa dulo ng sulat, nakasulat ang pangalan ng lead investigator, Ahente Rafael Vargas. Ang pamana ay hindi lang palalason. Isa itong sakit na nagsisimula ng kumalat sa buong katawan ng lahat ng kanilang pinaghirapan. Si Ahente Rafael Vargas ay hindi katulad ng mga kalaban na kanilang nakaharap noon. Wala siyang personal na galit. Hindi siya sakim. Siya ay isang profesional, matalino, masusi at walang kinikilingan. Para sa kanya, ang emosyonal na kwento ng pamilya ni Elara ay ingay lamang. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang daloy ng pera. Nagsimula ang kanyang investigasyon sa isang serye ng mga panayam. Kinausap niya si Elara, Ben, Leo at Luna nang magkakahiwalay. Ang kanyang mga tanong ay parang mga patalim na dahan-dahang tumutusok sa kanilang mga kwento. Ginang Elara, mula sa isang simpleng nagtitinda sa palengke, paano po kayo nagkaroon ng ganitong karangyaan sa loob lamang ng ilang taon? Ginoong Leo, ang inyong biglaang pagtakas mula sa Amerika at ang kasunod na pagbagsak ng imperyo ng mga Montemayor, hindi po ba kahina-hinala ang timing? Ginang Luna, ang inyong biglaang pag-atras mula sa limiliit matapos makuha ang hustisya, hindi po ba ito isang paraan upang takasan ang masusing pagsusuri ng publiko? Sa bawat tanong, ipinararamdam ni Vargas na ang kanilang rags to riches na kwento ay maaaring isa lamang magandang script para pagtakpan ang isang mas malalim na koneksyon sa mga Montemayor. Pinalalabas niya na baka sila ay kasabwat mula pa sa simula. Ang investigasyon ay nagsimulang makalabas sa media. Ngunit sa pagkakataong ito, mas maingat ang mga balita. Pundasyong itinayo ng sikat na kambal, iniimbestigahan ng DEISC. Walang akusasyon, ngunit ang alinlangan ay naitanim na. Ang mga donor ng pundasyon ay nagsimulang mag-atubili.
Ang mga magulang ng mga iskolar ay nagsimulang magtanong. Ang tiwalang pinaghirapan nilang itayo sa loob ng maraming taon ay unti-unting nagigiba. Isang gabi, habang pinapanood ni Elara ang balita, naramdaman niya ang isang pamilyar na sakit, ang pakiramdam ng pagiging hinuhusgahan ng hindi patas. Ngunit ngayon, mas masakit. Dahil ang humuhusga sa kanila ay hindi na mga tsismosa sa palengke, kundi ang mismong sistema ng batas na dapat sana ay kumikilala sa kanilang katotohanan. Ang imbestigasyon ay nagdulot ng isang praktikal na bangungot. Naglabas ang leases ng isang key freeze order sa ilang pangunahing bank account ng pundasyon habang isinasagawa ang pagsusuri. Ang mga pader na gawa sa bato ng kanilang imperyo ay biglang naging parang mga pader na gawa sa papel. Ang mga tseke para sa mga guro ay tumalbog. Ang mga scholarship para sa mga bagong mag-aaral ay kinailangang isantabi. Ang mga programang pangkomunidad ay nahinto. Ang bawat bata sa Celeste's Melody na hindi na maabot ng tulong ay parang isang sampal sa mukha ni Elara. Si Leo, sa kanyang pagkadismaya sa mabagal na proseso, ay gumawa ng isang mapangahas na hakbang. Kung hindi sila nakikinig sa katotohanan, bibigyan natin sila ng ibang bagay na iisipin, sabi niya. Lihim siyang umupa ng isang top-tier na private investigator para alamin ang lahat tungkol kay Ahente Vargas at sa buong operasyon ng DELF. Ito ay isang mapanganib na laro na maaaring lalong magpagalit sa mga otoridad. Si Luna naman, sa kabilang dako, ay pinili ang ibang larangan ng digmaan. Nakita niya ang takot sa mga mata ng mga bata sa pundasyon. Isang hapon, tinipon niya silang lahat sa hardin. Dala ang kanyang gitara, umupo siya sa gitna nila. May mga pagkakataon na ang mundo ay maingay at magulo, sabi niya sa kanila. Ngunit tandaan ninyo, walang sinuman ang makapag-aalis sa atin ng isang bagay, ang ating musika. Nagsimula siyang tumugtog at isa-isang sumabay sa pagkanta ang mga bata. Ito ay isang impromptu concert. Isang konsyerto ng pagtutol, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng sining. Ang isang magulang ay nag-video nito at ipinost online na may caption, habang iniimbestigahan sila, ito ang ginagawa nila. Ang musika ay hindi kayang i-freeze. Ang video ay kumalat, lumilikha ng isang malakas na salungat na naratibo sa mga negatibong balita. Ilang linggo ang lumipas, bumalik ang private investigator ni Leo na may dalang impormasyon na mas malaki pa sa kanilang inaasahan. Si Ahente Vargas ay malinis, sabi ng investigador. Wala siyang bahid ng korupsyon. Ngunit ang kanyang direktang superior, isang deputy director sa GEST, ay may malalim na ugnayan sa isang pamilya, ang mga Salcedo, ang pinakamatinding karibal sa negosyo ng mga Montemayor. Biglang nagliwanag ang lahat. Ang imbestigasyon ay hindi para sa katarungan. Isa itong sandata. Ginagamit ng mga Salcedo ang leases para tuluyang durugin ang anumang natitirang bakas ng mga Montemayor, kabilang na ang mana nito, upang sila na ang maging hari. At ang pamilya ni Elara, kasama ang pundasyon, ay naipit lamang sa gitna ng digmaan ng dalawang dambuhalang pamilyang kriminal. Hawak na nila ngayon ang kanilang huling baraha, isang ebidensya na maaaring magpabagsak sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Ngunit ang paggamit nito ay mas mapanganib pa. Ang paglaban sa isang korrupt na opisyal ay paglaban sa isang sistemang kayang-kaya silang baliktarin at durugin. Tinipon ni Elara ang kanyang pamilya sa kanyang opisina. Inilatag niya ang kanilang mga pagpipilian. Maaari nilang ilik ang impormasyon sa media at magsimula ng isang malaking gulo. O maaari nilang gamitin ito para makipagnegosasyon sa likod ng mga kortina. Tumingin si Elara sa kanyang mga anak na ngayon ay mga matatanda ng may sariling paninindigan. Ngumiti siya. Natatandaan niyo ba ang ginawa natin noon? Hinarap natin ang katotohanan ng diretsahan. Iyon ulit ang gagawin natin. Ang kanyang desisyon ay buo. Hindi sila magtatago sa anino. Haharapin nila si Ahente Vargas, hindi bilang mga kaaway, kundi bilang mga mamamayang naghahatid ng katotohanan. Sa isang conference room sa Gilid, hinarap ni Elara, kasama si Leo at ang kanilang abogado, si Ahente Vargas. Walang media. Walang ingay. Ahente Vargas, simula ni Elara, narito kami hindi para hilingin na itigil ang investigasyon. Narito kami para tulungan kayong idirekta ito sa tamang direksyon. Inilatag nila ang mga ebidensya sa mesa, mga bank record, mga litrato, mga testimonya na nag-ugnay sa kanyang superior sa pamilya Salcedo.
Sa una, nanatiling matigas si Vargas, iniisip na isa lamang itong desperadong taktika. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga dokumento, nakita niya ang hindi maikakailang katotohanan. Ang imbestigasyong buong puso niyang pinaniniwalaan ay isa palang kasangkapan para sa interes ng iba. Ang kanyang integridad bilang isang tagapagpatupad ng batas ay nalagay sa alanganin. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Tumingin si Vargas kay Elara, at sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang isang suspect, kundi ang isang babaeng may dignidad at tapang na handang isugal ang lahat para sa tama. Iwanan ninyo sa akin ang mga ito, sabi niya sa wakas, ang boses ay mababa ngunit puno ng panibagong determinasyon. Salamat sa inyong pagtitiwala sa proseso. Sa mga sumunod na linggo, nabalot ng katahimikan ang kaso. At pagkatapos, isang araw, isang malaking balita ang sumabog, isang deputy director ng DHS ang nag-resign at iniimbestigahan dahil sa grave misconduct. Ang imbestigasyon sa Celeste's Melody ay biglang itinigil at isang formal na paghingi ng paumanhin ang ipinadala sa kanila. Ang pamanang may lason ay kinuha ng gobyerno. Ngunit bilang pagkilala sa kanilang kooperasyon, isang malaking porsyento nito ang legal na ibinigay bilang grant sa pundasyon. Natanggap nila ang biyaya ng walang lason. Isang taon ang lumipas. Ang Celeste's Melody ay mas matatag kaysa dati. Ang reputasyon nito ay mas naging matibay dahil sa pagsubok na pinagdaanan. Isang hapon, nakaupo si Elara sa beranda, pinapanood ang kanyang buong pamilya na masayang nagkakantahan sa hardin. Napagtanto niya ang isang mahalagang aral. Ang unang laban nila ay para mabuhay. Ang sumunod ay para sa hustisya. Ngunit ang huling laban na ito ay para sa kanilang kaluluwa. At sa lahat ng ito, nanalo sila. Hinawakan niya ang kamay ni Ben, tumingin siya sa kanyang mga anak at mga apo. Ang kanilang kayamanan ay hindi na nasusukat sa pera o sa mga mansyon. Ang kanilang tunay na yaman ay ang isang pangalan na hindi nabibili, isang pamilyang hindi matitinag, at isang paninindigan sa katotohanan na mas malakas pa sa anumang kasinungalingan. Ang himig na sinimulan ni Celeste ay hindi na lamang isang awit ng pag-ibig o kalungkutan. Ito ay naging isang epiko ng isang pamilyang paulit-ulit na sinubok ng mundo, at sa bawat pagkakataon, pinipili pa ring tumugtog ng himig ng katotohanan.